Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Biyernes, Mayo 22, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay. Kagkaron sa aton balantayan ka mga mainit nga pangulong dinalaan. Department of Agriculture handa na batok sa Super El Nino. Kag mabaskog nga habagat task force aktibo na. 5 katoneladas ang basura na kolekta sa Haro River pinaagi sa Oplan kontra baha. Desalination plant kag dugang nga supply gikan sa Halaor Dam. Ginapananaw makasabat sa kakulang sa tubig sa syudad sang Iloilo suno sa Metro Pacific Iloilo Water. LTO-6 magalunsar sang libreng driver's license scholarship program sa Western Visayas. 8 ka mga motorbangka sa probinsya sang Iloilo gin-impound bangod sang illegal nga pagpangisda. Kag Police Regional Office 6 may bag-o na nga hepe. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga kagkaron sa detalye sa mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Department of Agriculture, ang kahandaan sa sektor sa agrikultura batok sa pamahog sang tuman nga kalamidad kag ginapananaw Super El Nino sa pungsod. Ini ang ginpabutyag sang ehensya matapos mag-abiso ang pag-asa nga may 92% nga tsansa nga magdungan na southwest monsoon
Ukon habagat kagang Super El Nino halin sa bulan sang Hunyo tubtob Agosto. Sa interview, gitkumpirma ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel Di Mesa. Matugay nang aktibo ang El Nino Task Force kasunod sang mando ni DA Secretary Francisco Tior Laurel Jr. nga protektahan ang supply kag produksyon sa pagkaon sa pungsod. Para mabatuan ang epekto sang El Nino, ginpabaskog pa sang DA ang pagpanagtag sa mga pananom nga sarang mabuhi bisan sa tigilinit, pati na ang paggamit sa mga solar irrigation systems. Magluwas sa husto nga tiyempo sang pagtanom, kaya nagakaangay nga mga binhi pa siguro man sang DA nga nakahanda ang ila Quick Response Fund, kadungan sang temprano nga pag-inventaryo kapag plastar sa mga libre nga binhi, abuno, kagiban pangabulig para sa mga lokal nga mangunguha. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Katonelada sang basura nakulikta sa Haro River paagi sa Oplan kontra Baha. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Si Emma Rose Santiagudo sa detalye sang balita. Naglabot sa 5 katonelada sang basura ang nakolekta sa Haro River sa ikaduha nga adlaw sang pagpatuman sang Oplan kontra Baha. Ginpayag ni Engineer Neil Ravenna, head sang General Services Office, nga ang nakolekta nga basura ginload sa 5 ka trucks kung sa diin kadam-an sa mga basura gikan sa Haro River mga plastic. Pinaagi sa Oplan kontra Baha, nagpatigayon sang malapnagon nga cleaning operation sa mga waterways halin sa hinaktakan, tikod, kag tabuk-suba Haro, partikular sa Haro River. Ang Oplan kontra Baha programa sa tunga sang Dole 6, DPWH 6 kag Iloilo City Government kung sa diin may 70 ka benepisyaryo gikan sa 7 ka barangay sa syudad ang ipaidalom sa Dole Tupad program sa sulod sang 31 ka adlaw. Kung sa diin magapaninlo sila sang waterway sa syudad. Tinutuyo sini nga malimpyuhan ang waterways bilang pagpanghanda sa pagbaha. Kada benepisyaryo may mabaton nga masobra 17,000 nga sweldo sa idalom sang programa nga ginlusar sang nagligad nga Martes. Para sa Bagong Pilipinas, Emma Rose Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Desalination plant kag dugang nga supply gikan sa Halaor Dam ginapananaw nga makasabat sa kakulang sang tubig sa Iloilo City suno sa Metro Pacific Iloilo Water. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Panubalik sa balita si Emma Rose Santiagudo. Lakip sa duha kadalaguan nga proyekto nga ginatan-aw sang Metro Pacific Iloilo Water nga makasabat sa kakulangan sang supply sang tubig sa syudad amo ang desalination plant kag ang dugang nga water supply gikan sa Halaor Dam. Suno kay Angelo David Berba, Chief Operating Officer sang MPIW, target nila nga maging operational ang desalination plant sa una nga quarter sang 2028. Sa pihak sang kontrobersiya sa ilang nga permits ginatag sang MPIW nga naresolba na ini kag may maayo na sila nga coordination sa Office of the Building Official pati na sa DPWH kag City District Engineering Office. Ginpag ni Berba nga gintugutan na sila nga mag-deploy on-site para sa pag-umpisa sa konstruksyon sang desalination plant nga may kakayahan nga maghatag sang dugang nga 65 million liters per day nga tubig. Ginaulat man nila ang pagtapos sang Highline Canal sa Halaor Dam nga mangin alagyan sang ilang nga isource nga water supply gikan sa Halaor nga ginatan-aw naman nga makadugang sang 86 MLD nga water supply sa MPIW. Target sang MPIW nga mangin online ini antes ang tuig 2030. Sa pihak sa mga long-term solution, nagapadayon naman ang pipe-laying project sang kumpanya kag pag-recover sang non-revenue water nga makadugang sang 10 MLD nga water supply sa syudad. Nakapahanda man sila nga magpatungad sang water scheduling o kon water rotation sa tion nga magkulang ang water supply sa syudad bangod sa epekto sang El Nino nga ginapaabot nga maigo sa pungsod halin Hunyo tubtob last quarter sang 2026. Para sa Bagong Pilipinas, sa Emma Rose Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Land Transportation Office 6 magalunsar sang libreng drivers license scholarship program sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang balita. Napilian bilang pilot area ang Land Transportation Office Region 6 para sa Driver's License Scholarship Program nga magahatag sang libre nga driver's education training kag professional license sa mga kwalipikadong aplikante. Ginpahayag ni LTO 6 Regional Director Jose Duspanda II tinutuyo sang programa
nga mangin disiplinado kag di kalidad ang mga driver sa palaabuton kamahatagan sang oportunidad nga makatrabaho. Iga paidalom naman ang mga scholar sa theoretical kag practical driving courses bago makakuha sang professional driver's license. Suno sa LTO6, sugura ng pilot program sa Mayo 27 sa iwaton nga launching ceremony sa Iloilo Convention Center nga pagatambungan mismo ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 8 ka mga motorbangka ang ginpang-impound sa probinsya sang Iloilo. Bangod sa asod-asod nga operasyon sang Iloilo Police Provincial Office sa kampanya kontra iligal nga pagpangisda. Sa 8 ka operasyon nagpanguna ang Banate Municipal Police Station nga naka-impound sa 3 ka mga sakayang pandagat, 2 naman ang natigayon nga madakpan sa 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company kag Ahoy Municipal Police Station. Kag isa ka operasyon naging patigayon sa San Dionisio Municipal Police Station. Sa pagpang-usisa sang kapulisan, wala sang permit kag mga nagakaigo nga dokumento, mga mangingisda, pagpangisda sa hindi sakop nga teritoryo, pagpangisda sa ginadumilian nga lugar o kon fishing sanctuary ang ilang nga mga bayulasyon. Ang IPPO padayon sa mabaskog nga kampanya kontra illegal nga pagpangisda, agud maproteksyonan kag maamligan ang marine resources sa probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 517 ka mga individual ang na-accommodate sa 3 ka mga cooling hubs nga nahamtang sa nagkalain-lain nga lugar sa syudad sang Iloilo. Sa datos sang Iloilo City Government as of May 20, 517 ka kliyente ang ilan nabaton, 306 diri ang na-accommodate sang cooling hub nga nahamtang sa Diversion Road sa Mandurriao, 119 sa cooling hub sa General Luna, 92 sa Plazole Tagay. Sa nasambit nga numero, 299 ang nagpakuha sang ilang nga blood pressure. 3 naman ka cooling hubs nag-operate sang halos 2 ka semana, bukas ini adlaw-adlaw pati na sa weekend. Sa sulod sang cooling hubs, mayara sang water dispenser kag may mga personnel gikan sa Iloilo City Government nga nakahanda magkuha sang blood pressure, magresponde sa medical emergencies kag iban pa. Nasambit nga inisyatibo ang sabat sang Iloilo City Government sa tunga sang nagapabilin nga mapaang at tiyempo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, in-store balik eskwela diskwento caravan ginlunsar sang DTI sa probinsya sang Guimaras. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Hervas. Formal na nga ginlunsar sa Department of Trade and Industry kung DTI Guimaras. Kaupod ang 15 kalukal nga negosyo sa probinsya ang 2026 in-store balik eskwela diskwento caravan. Ang caravan nga nagsugod sa Mayo 15 kag magalawig tubtub Hunyo 7 nagatuyo nga buligan ang mga pamilya sa pagpreparar para sa pagbukas ng klase. Tanyag sang programa ang mas barato nga presyo sa mga school supplies, uniforms kag bags. May ginatanyag mga diskwento sa pila ka grocery item, appliances, pharmacy items, hardware, electrical supplies kag mga panapton. Ginainganyo sang DTI Guimaras sa mga consumer nga magbisita sa mga nagapasakop nga baligyan kag kuwaon ang kahigayunan nga makabakal sa mga produkto sa mas barato nga presyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hearing sang Election Registration Board sang Comelec Quintalana sa maabot nga Hunyo 1. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, nakaproseso sang 9,633 ka mga application for registration, transfer of reactivation of records, correction of entries kag change of civil status ang Comelec Iloilo City sa ginpatigayon nga registration period halin Abril 7 tubtob Mayo 18. Sa Mayo 19 sang ginpost sa bulletin board sang komisyon ng mga aplikasyon matapos matipon ng mga dokumento sa pagpanguna sang Office of the Election Officer Iloilo City kag ni Acting Election Officer kag Regional Election Attorney Jecar Francis Soliano. Baga patigayon naman sang hearing nga makatapos ang Election Registration Board sa maabot nga Hunyo 1 kabahin sang Notice of Hearing and List of Applicants bilang compliance sa Comelec Resolution number 1177. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU ang isa ka high value target individual sa ginpatigayon nga buy bust operation
sa barangay Balabag, Santa Barbara, Iloilo. Ang suspect kilala kay alias Box. 54 anyos ang edad, kag residente sa nainambitan nga lugar. Ang operasyon nagresulta sa pagkakumpiska sang 120 gramos ang inapatiyan suspected shabu nga nagabalor 816,000 pesos. Ang madinilagon nga operasyon resulta sa masangkan nga intelligence monitoring sang PDEU. Sa karon niya na sa kustudiya sang Santa Barbara Municipal Police Station ang suspect kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2003. Radyo Pilipinas News. DMW Region 6 nagiwat sang post-repatriation orientation seminar sa mga repatriated OFW gikan sa Middle East. Mga OFW nagbatod man sang financial assistance bilang kapital sa pagnegosyo. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Marian Grace. Nagiwat sa kamustahan post-repatriation orientation seminar o konpros ang Department of Migrant Workers o DMW Region 6 sa 20 ka overseas Filipino worker nga ginrepatriate sining karon lang gikan sa Middle East. Gimpayo ni Jade Love Umapa, Supervising Labor and Employment Officer sang DMW6 sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo nga tinutuyo sa kamustahan nga hibaluon ang kahimtangan sa mga OFW nga nagpauli sa pungsod bangod sa Middle East War kag ipahibaluman ang mga serbisyo sang DMW kag ibang pang ahensya sang gobyerno nga kabahin sang National Reintegration Network. Ginpatpat man sa kamustahan ang natuhoy sa Committee on Alternative Labor Market Interventions nga nagaserbi nga safety net sa nagapauli nga OFW pinaagi sa paglink sa ila sa local employment kag alternatibo nga labor markets abroad. Samtang ginpahayag man ni Umapas nga naghatag man sang 15,000 pesos nga assistance ang DMW6 sa idalom sang Enhanced Livelihood Program for OFWs Reintegration o kon ELPOR agud buligan sila sa pag-umpisa sang negosyo. Nagpasalig si Umapa sa mga repatriated OFW nga hindi magpabaya ang gobyerno kag nakahanda nga maghatag sang assistance ang DMW kag ibang pang ahensya sang gobyerno pananglit nga luyag nila nga magtiner permanente sa Pilipinas. Again, we have this whole of government approach. Basically, it's a collaboration and partnership with different government agencies nga may ara sa gina-offer ng mga programa para sa mga OFWs nga magpulig na di, not limited to financial assistance, Ma'am Miriam. So even upskilling, so si TESDA is also an active partner of DMW in providing actually may mga scholarships sila for OFWs kung gusto mo ya magtuon, no? Mag-eskwela sa vocational or skill i-upgrade mo skill. So, it's really not the DMW lang ang ara sa inyo nagasuporta, kundi it's the whole government. Nabatian ang kabayang sang pahayag ni Umapas. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kooperatiba sang ARB sa Banwa sang Haniway naglunsar sang ila pautang nga serbisyo. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita ni JP Herbas. Formal na nga ginunsar sang Balanak Agrarian Reform Cooperative o kon BARC sa Haniway, Iloilo ang ilang microfinance service sining karon lang. Kasunod sang launching ang kooperatiba gilayon nga nag-release ang agricultural kag livelihood loans balor 2,000 pesos tubtub 8,000 pesos sa 24 ka agrarian reform beneficiaries o kon ARB ka mga membro sang kooperatiba. Tanyag sang ila pautang ang mas malubo nga interes kaysa sa iban nga informal nga nagapautang sa rehiyon. Agud giyahan ang kooperatiba sa pagdumala sang ila serbisyo ang Department of Agrarian Reform kon DAR Iloilo nagpatigayon sang basic financial literacy workshop kag benchmarking visits sa mga madilagon nga microfinance cooperative sa nunay tuhay nga probinsya. Ang ini nga mapaghana sa inilyabe para matun-an sa mga ARB ang paghimo sa maayo nga credit policies, responsable nga pagdumala sa loan funds, kag insakto nga pag-evaluate sa mga kwalipikado nga manugutang. Sa karon, target sang BARC nga padako pang ila credit fund sa masunod nga mga cycle, agud mas madamo pa nga agrarian reform communities sa bugos nga haniway ang ila maalagaran. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Digitalization sang mga serbisyo sa ospital sa Antique ginalantaw sang provincial government. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Ginalantaw karon sa Antique Provincial Government ang pag-digitalize sa mga serbisyo sa kaayong lawas sa probinsya pinaagi sa paghuman sang application sa diin ipahamtang ang mga records sang pasyente, laboratory result kag billing. Target sang probinsya nga ipatuman ang nasambit nga tikang sa mga pampubliko nga ospital sa Antique pinaagi sa bulig sang Department of Health Western Visayas. Kaangot sini nagpakig-angot na ang DOH-6 Information and Communications Technology Unit kay Governor Paulo Javier kaupod ang Office of the Provincial Health Officer kag hepe sang probinsya kag distrito nga ospital para hambalan ang pag-digitalize sa mga transaksyon paagi sa Integrated Health Information System. Ang IHIS isa ka sistema nga nagatipon kag nagaproseso sa mga datos kag report nga ginagamit sa paghatag sang serbisyo sa ikaayong lawas. Para mapatuman sa mga ospital sa Antique ang IHIS, nagakinahanglan ang provincial government sang ginabanta 70.9 million pesos para sa pagbakal sa mga information and communications technology hardware, server room nga may aircon kag networking equipment kag structured cabling. Dugang pa kinahanglan man sang 11 million pesos para sa ICT personnel kag pagpanami sang internet connectivity. Nangin positibo naman ang reaksyon ni Governor Javier sa ginaduso nga programa sang DOH apang kinahanglan pa nga usisaon ang nabilin nga pondo sang probinsya antes ipatuman. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Paho sang Guimaras sarang nga ma-deliver sa Manila kag Cebu via PhilPost. Radyo Pilipinas. Report. Nagapanumbalik sa balita si Hope Torrichante. Kadungan sa selebrasyon sang Manggahan Festival 2026 sininga Mayo 15 tubtob Mayo 24 ginlunsar sang Philippine Postal Corporation ang special doorstep delivery service agud dalon ang world famous Guimaras mangoes direkta sa mga konsumidor sa Metro Manila kag Metro Cebu. Katuyuan sang proyekto nga mapabaskog ang lokal nga agrikultura samtang nagahatag direkta nga market support sa mga mangunguma sang mangga sa isla sang Guimaras. Kaupod ang PhilPost, ang Department of Trade and Industry kag Guimaras Mango Growers and Producers Development Cooperative. Ginpasiguro sang PhilPost sa mga customer nga maayo kag epesyente nga uyatan ang mga padala nga mangga para mapabili ng kalidad sa mga produkto nga may ginalauman nga turnaround time nga 3 tubtob 7 ka adlaw. Dugang pa sang opisina padayon nila nga ginapalapad ang mandato sini labaw pa sa tradisyonal nga pagpadala sang koryo para masuportahan ang lokal nga negosyo. Para maka-order, bisitahon lang ang opisyal nga website sa mangostometro.com, sulatan ang mga ginapangayo nga detalye kag bayaran pinaagi sa QRPH network. Ang mga bumalakal kinahanglan nga mag-upload sang screenshot sang ila transaction receipt sa among nga platform agud makumpirma ang ila tagsa ka order. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Anti-Red Tape Authority kag iban pa nga mga ahensya sang gobyerno kag LGU magatanyag sa mga serbisyo sa iwaton nga Ease of Doing Business Fair sa maabot nga Mayo 25 tubto 26. Radyo Pilipinas. Report. Si Marian Grace Eranieta may balita. Magahiwat sang Grand Ease of Doing Business o kon EODB Fair ang Anti-Red Tape Authority o kon ARTA kung sa diin magatanyag sa mga serbisyo ang masobra 20 ka mga ahensya sang gobyerno kag lokal nga panguluhan sa palaabuton nga Mayo 25 tubto 26. Hiwaton ang EODB Fair sa SM Iloilo Terminal Market sa city proper. Lakip sa magapasakop nga ahensya kag LGU, ang Iloilo City Government, Department of Foreign Affairs, Government Service Insurance System, Pag-ibig, Land Transportation, Philippine Statistics Authority, Bureau of Internal Revenue, Department of Information and Communications Technology, Department of the Interior and Local Government, Department of Trade and Industry, Social Security System, Iloilo Mandurriao Branch, Professional Regulation Commission, kag Philippine Crop Insurance Corporation. Magapasakop man ang PhilHealth, Philippine Information Agency, Civil Service Commission, Bureau of Fire Protection, Department of Health, Department of Social Welfare and Development Field Office 6, Philippine Postal Corporation Western Visayas, Land Bank of the Philippines Iloilo Branch,
Technical Education and Skills Development Authority 6, Department of Agrarian Reform, Provincial Government of Iloilo kag Department of Migrant Workers. Gimpayag ni Raymond Villanueva, Supervising Administrative Officer sang ARTA Western Visayas, nga ang EODB Fair kabayan sang National Ease of Doing Business Month celebration. Ang nasamay nga selebrasyon nagaserbi bilang tion para i-highlight ang mga inisyatibo sang gobyerno sa regulatory reform, panubuon ang transaction cost, kag pakamaayuhon ang customer experience. Sa EODB Fair magatanyag ang mga ahensya sang gobyerno sang essential nga services, samtang ang mga LGU naman magatanyag sang frontline services. Ilabi nami ka ang tanan sa business permitting kag licensing kag local regulatory processes. So we would like to invite everyone sa ating upcoming EDB Fair. Open din siya sa tanan, free ni siya. Even sa akong mga students, especially ang mga graduating or newly grad, para makaprocess na sila sa mga documents, IDs, for future use or for employment nila. So katulang kita, o katulang kamo next week, Monday to Tuesday, 25 to 26 May 2026, second level sa SM Iloilo Terminal Market. At para sa complete list ng government agencies na present dito, Nabatian ang kabayang sampayag ni Villanueva. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga programa kag serbisyo sa DTI Guimaras kay benepisyo sang Google Certificate Program ginpatpat sa CST Week sang GSU Mosqueda Campus. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni JP. Ginpaambit sa Department of Trade and Industry kung DTI Guimaras ang ilang mga serbisyo kag programa sa Guimaras State University Mosqueda Campus sa Rodan, Guimaras. Inibilang kabahin sa selebrasyon sang College of Science and Technology kung CST Week. Lakip sa highlight ang Google Career Certificates Program para sa tuig 2026 nga nagahatag sa online training sa mga estudyante tuhoy sa in-demand nga mga digital skills para sa mga obra sa IT, data analytics kag iban pa nga patag nga maangot sa teknolohiya. Ginpatpat naman ni Nesgen Rhea Cirudo sang DTI Guimaras ang iban pa nga mga programa sa ahensya para mabuligan ang mga estudyante nga makaangkon sang mas maayong oportunidad sa trabaho. Ang aktibidad ang ginpakigbahinan sa kapin 100 ka estudyante halin sa kurso nga IT, Computer Science, Information Systems, Library Science kag BS EMC. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:29 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagin nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Biyernes ay kadasigla sang tiyempo. Thank God it's Friday, May 22. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, i-follow lang kag i-like, i-share ang aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat gid sa mga nagaupod sa aton sining Facebook Live, Sir Magdaleno Pardo, Ma'am Novi Grace Bravo nga nagaupod sa aton sining programa. Kita karon sa Iloilo Morning Program. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na.
Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalborotong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.